Sa detalye po ng ating mga balita, dismayado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang pag-iinspeksyon sa isang flood control project ng DPWH sa Tuba, Benguet. Ayon sa Pangulo, hindi lang pagkasira ng proyekto ang kanyang nakikita, kundi pati na rin ang epekto nito sa kabuhayan ng mga residente. Ang detalye sa report ni Bridget Marcasi Pangosfia ng PTV Cordillera. How can you tell me that it's not economic sabotage? Kinuha mo yung 260 million, wala kaming nakitang effect dun sa kanyang ginawa na kontrata. Tapos para ayusin yung binigay ninyong problema sa amin, it will cost another 260 million. Inilarawan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na walang silbi at isang economic sabotage ang isa sa mga proyekto ng DPWH sa bahagi ng Camp 6 Cannon Road. Hindi maitago ang pagkadismaya ni Pangulong Marcos Jr. sa inspeksyon nito sa rockshed ng Camp 6 Cannon Road na apektado ng bagyo at habagat noong Hulyo. Ayon sa Pangulo, mas dodoble ang magiging gastos ngayon ng gobyerno para ayusin ang rockshed. This is 260 million project. Useless. Parang tinapon mo yung pera sa ilog. Useless. Sabi ng Pangulo, hindi maayos na trinabaho ang proyekto. Wala rin daw silbi ito dahil kitang-kita ang masikip na rock wall at hindi matibay na pagkakagawa ng flood control sa ibaba ng rock wall dahilan ng madaling pagkasira ng proyekto. Iginiit ng Pangulo na hindi lamang physical damage ang nakita, pati na rin ang epekto nito sa kabuhayan at pamumuhay ng mga residente doon dahil lamang sa pagbulsa nila sa pera ng gobyerno. Parang walang ginawa. Sana hindi pareho lang. Kung hindi, wala silang tinayo, wala silang linagay na wall, wala silang linagay na riprap, wala silang linagay na slope protection, ganun din ang nangyari. Kaya ang valor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. Maliban sa rockshed project ng DPWH sa Camp 6 Cannon Road, sinuri din ang rock netting project sa bahagi ng Camp 3 Tuba, Benguet kung saan inilahad ng Pangulo ang talamak na korupsyon sa mga rock netting projects. Sa ilang inspeksyon ng Pangulo, napansin nito na napag-iiwanan ang mga LGUs sa pagpaplano at pagsasagawa ng mga proyekto para sa punong ehekutibo. Before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. And that's something that we will reinstitute. Yun ang ibabalik natin. Bridget Marcasi Pangosfia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.